Ini-snub ba ng anak mo ang mga utos mo? Huwag kang mag-alala. May secret reason yan at hindi ka talaga niya ini-snub. Ito po ang tamang paraan para kumuha ng atensyon ng anak mo at hindi mo na kailangang ulitin ang utos mo ng 10 beses. Panoorin mo ganito ulit itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mommies at daddies. Sino po sa atin dito nakaka-relate sa eksena parang sirang plaka ka dahil sa paulit-ulit na pag-utos mo sa anak mo? Linisin mo ng laruan mo! Linisin mo ng laruan mo! Linisin mo ng laruan mo! Makakasampung beses ka nakakaiutos sa anak mo. Pero ang anak mo, parang wala lang. Ang una nating naging reaction, mommies at daddies, ay laging naiinis tayo at sasabihin natin, Masaway ka talagang bata ka. Hindi mo na talaga ako ginagalang. Ini-stop mo na ako. Kaya ito ang tanong po natin for today's topic natin na mommies and daddies. Ini-snub ba ng anak mo ang mga utos mo? Ang sagot po, hindi po. Madalas po kasi, ang selective hearing ay hindi po sinasadya ng anak natin. May dalawang dahilan po yan, guys. Una, hyper-focus ang anak mo. Sobrang engaged niya sa paglalaro niya at naka-off ang listening ear niya. Pangalawa, parental training. Alam niya na kahit hindi siya makinig sa una, uulitin mo pa rin, kaya tunuturuan mo lang din po siya, hindi pansinin ang utos mo ng una. Kasi uulitin mo lang eh. Kaya ang problema po ay nasa communication style din naman natin, hindi po sa anak natin. Gamitin po natin itong rinig lesson para sa lesson natin for today's topic. Ang purpose po natin, guys, ay magbigay po tayo ng utos sa anak natin na ginagawa niya agad sa first time pa lang na mag-utos tayo. First letter natin, guys, no, sa rinig lesson, AR or reciprocity. Gumawa po tayo, guys, ng reciprocity bago tayo mag-utos. Huwag po tayo sumigaw agad mula sa malayo. Lapitan po natin ang anak natin at tumingin po tayo sa mata niya, ay level talaga. Hawakan po natin siya sa balikat o braso. Humingi po tayo ng verbal communication sa anak natin. Anak, nakikinig ka ba sa sasabihin ko? Iyan po ang magsiset ng attention ng anak mo bago mo siya utusan. Second letter natin, guys, no, ay or isang utos. Magbigay po tayo ng isang utos lang sa isang pagkakataon. Iwasan po natin, guys, yung multi-step instruction sa mga bata. Kunyari, Nakunin mo nga yung sapatos, tapos isuot mo. Kunin mo nga yung bag mo. gawin po natin sobrang simple lang. Anak, kunin mo naman yung sapatos mo. Hintayin po natin siyang gumawa ng aksyon bago po tayo magbigay ng susunod na utos natin. Third letter natin, guys, no, N or natural. Hayaan po natin ang natural na consequence ng pag-ignore ng anak mo. Kapag hindi sinunod ng anak mo yung utos mo sa kanya na for the first time, huwag kang magalit. Hayaan po muna natin, guys. Ipaintindi po natin sa anak natin. Na, kung di mo linisin ang laruan mo ngayon, ilalagay ko na yan sa isang box na hindi mo na makikita. Next letter natin, guys, no, I or iwas. Iwasan po natin ang paulit-ulit sa anak natin. Kapag nasabi mo na yung utos mo at saka yung consequences, which are yung R at M na acronym natin kanina, yung reciprocity at yung natural, tumahimik muna tayo at huwag muna tayong umulit. Ang pag-ulit mo ng utos mo ay hindi nagpapakita na hindi seryoso ang una mong sinabi. Last letter natin, guys, no, G or gantimpala. Bigyan po natin ng reward ang pakikinig at hindi ang pagsumite ng anak natin. Purihin po natin siya agad, mommies at daddies, pag nakita natin siya na sumunod agad sa first instruction or utos natin. Kahit maliit lang na bagay yan. Anak, nakita ko sinunod mo agad yung una kong sinabi. Ang galing mo naman makinig. I-reinforce po natin ang pagiging mabuting tagapakinig ng anak natin. Ngayon ko na-realize, guys, no, na hindi pala ini-snub ng anak ko ang mga utos ko. Mas madalas, ako ang nagbibigay ng utos na hindi angkop sa attention span ng anak ko. Kaya tandaan po natin, daddies at mommies, effective parenting ay nasa pagiging effective communicator din naman natin. Gamitin po natin ang rinig lesson na nabanggit natin kanina para mapakinggan natin ang anak natin at para maiwasan natin ang frustration din sa end natin. Kaya po, ang sagot sa tanong na, ini-snub ba ng anak mo ang mga utos mo? If oo, ay i-check muna natin ang communication style natin bago tayo magalit. Ito po ang epektibong solusyon. I-guide natin ang anak natin sa rinig lesson na nabanggit natin kanina. Ikaw, daddy at mommy, anong pinaka nakakatawang palusot o sagot ng anak mo nang hinarap mo siya at tinanong mo kung bakit hindi siya nakikinig sa'yo? I-share mo naman yung kwento mo sa chat box para makatulong din naman sa iba.